Hello mga kabrosis. For today's video is gagawa po tayo ng ang aking experience, karanasan sa aking naipit na mga daliri. Let's go. Ay topic natin kung paano po yung naipit sa akin. Kung paano nga ba talaga ang gagawin nyo pag naipitan kayo ng daliri sa kamay. Actually guys, mga brosis, ang unang naipit sa akin noon is etong kaliwa kong lalaki. Naipit po siya sa kwan po ng car, sa taxi. Pagka pwersa ko, naipit po siya actually dito. Namaga po siya banda dito dati. Namaga po siya dyan. Pero, hindi po siya dumugo. Dumugo na lumabas. Ang kwan po is, dumugo po siya sa loob. Which is po wrong. Ang dapat po, kapag po pala, na naipitan ka na agad-agad is, lalagyan nyo ng yelo sa paligid niya para hindi siya mamuo ang dugo, para hindi siya mamaga. Kaso hindi ko po naisip that time. So ang kung ko po is bigla po siya namaga ng sumusto. Hindi po siya magalaw. Masakit actually kapag kagalawin nyo. Ang kinuha ko na lang po weeks ago, hindi ko na makayanin yung sakit. Nagtingin po ako sa YouTube kung paano po ang gagawin or ano. Pero minum na po ako na may pinamig yun kasi hindi ko na po talaga kaya. So ang amoxicillin naman po kasi antibiotics piniprescribe po ng doktor. So nanood po ako doon kung paano po siya pinarelease ko po yung dugo niya sa may loob. Gumamit po ako ng bagong karayom. Disclaimer, kinuha ko po siya, in-sterilize ko po muna, kinuha ko po ng alcohol, ininit ko po bago po siya gamitin. Tinusok ko po siya dito, banda dito, tinusok ko siya banda dito, tapos pinisil-pisil ko po, pinalo ko po yung dugo niya para umibsan. Kasi po itong kuko na po ito dati is patay na po siya. So kinuha ko na po yan. Bigla nung na-release ko po, sobra sakit po na kinol mo yung dugo kasi sobra hindi na kuha ko na po siya, proboscis na natanggal ko na po yung dugo. So na-release na. So natuklap na siya ng pagdating ng kusa po siyang natuklap yung kuko niya. So tumubo siya actually mga 4 months. Ganun po siya katagal na At the end of the day, nung natapos na tong kaliwa kong kamay, since na eto na naman pong kanan ko po ang nadali. Ang kung naman po dito is naipit po ako sa sliding door nung nagpa-part time ako. So hindi ko naman po siya sinasadya na kasi ewan ko po, basta naitama po siya dito. Nakaka-gloves po ako. So ito naman po yung bagong pangko na yung naipitan sa wooden sliding door. So, po siya. Ang pagkakaibahan lang po, bigla, ito po, dugong-dugo po talaga. As in, wasak po yung kamay ko, yung daliri ko dito sa hinlalaki. Ito, wasak po yan. Kaso, hindi ko po pinatahi kasi wala po akong pera, wala po akong panggamot. Kaya, kinuha ko na lang po, hinugasan po ng malinis na tubig. And then, ayun, ang dami pong dugong lumabas. So excuse me na lang po sa mga kumakain dyan, mga kabrosis.
So, yung dumugo siyang ganun, wakwak. Hinayaan ko po siya ng akala ko mag-healing. So, wakwak po talaga, sobrang pisang-pisa, at saka magang-maga sobra. So, ang ginawa ko, hindi ko na po talaga kaya kasi gusto ko pong bumili ng antibiotic ng sa merkado, kaya lang hindi po sila kailangan po talaga ng prescribe ng doktor. So, ayun, I have no choice dati kasi gusto ko talagang gumaling at mahirap po talagang gumalaw ng may defect po talaga ang kamay. So, cobrosis, ko prescribe sa clinic. Binigyan nila ako ng antibiotic, amoxicillin. Pero kumpan po ako ng betadine, simpleng kuhan po ng mga paggamot po na sugat. Ang sabi po ng doktor sa akin is kapag gano'n na mas mapapadali yung galing niya kung tatanggalin na mismo yung kuko, hindi ako pumayag kasi wala nga po akong so kumuna lang siya, and then ayun, so at saka po tatahin, kaso wala po. Dumating po mga 1 week nung kakatama po niya ng nasugat na po kasi siya. Hindi ko agad po tinakbo sa hospital, hindi pa ako 1 week ago pa po. So ayun, doon na lang po ako nagpatakbo sa clinic. Tapos ayun, so uminom po ako ng ginamot-gamot ko lang po. Kinuha ko naman po to. Unti-unti ko pong tinanggal yung kuko niya. Yung kuko niya ang patay. Ito po yung nakikita nyo is bago po ito. Bago po yan. So 4 months po siguro. Actually siguro 4 months po. Or ang tatagal. So ang masasabi ko naman po, cobrosis is kung sino po ang mas masakit sa dalawa, ang naipitan ng taxi or ang sliding door. Actually dalawa naman po talaga sila masakit. Kaso ang para sa akin po is eto po, kasi nawakwak po talaga ng totally ito sa sliding door at sobrang dami po ng dugo. Masasabi ko po is kahit gano'n naman po kayo kasi nag-iingat, hindi nyo naman din po masabi ang aksidente. So kahit gano'n po ako ka-careless or hindi nyo naman po hinahangad na masaktan po ang iyong sarili. Kaya make sure na lang na ingat-ingat na lang din, pero hindi po maiwasan. So yun na lang po ang kailangan kapag ang payo ko lang po, kapag naipitan na po talaga siya ng agad-agad nyo po siyang pahidan o i-cold compress ng yelo para hindi po siya mamuo. Pag naman po nawasak or since na itakbo nyo na lang po sa hospital para may pagaling. So ingat-ingat na lang mga cobrosis, kasi mahirap po talaga na walang kamay na ito po yung kwan po na pinagtatrabaho po natin. So kung hindi pa po kayo nag-subscribe sa aking channel, paki-click hit ang bell for new notification para sa update ng aking mga video. Like and share na rin mga cobrosis. Please support me sa aking mga videos, iba't ibang mga topics, iba't ibang content. See you mga cobrosis. Bye bye.